Hindi naman siya major issue ito. Kala ko nung una kanina sa may Plaridel bypass 100 kph okay na sa akin eh. So may ibubuga pa pala siya. So this is the day, April 25, 4 AM. Galing tayo dito sa Bulacan. Biyahe na tayo ng Isabela Province. Odometer reading natin ay 582 kilometers, pero pinafull tank ko yan kagabi. So, ang zero natin ay nasa 577. Yan, kasi 5 kilometers mula dun sa pinagpagasolinahan ko kagabi. So full tank siya. So larga na tayo. Pagka ganito na sobrang dilim tapos ako lang mag-isa, lakas ng ilaw nyo. Yung stock na headlight nito ni King 150. So sobrang dilim dito. Okay talaga dito sa Muson Crossing kapag kagantong oras oh. Walang ka-traffic. One way dito eh. Pero ngayon kasi na wala namang sasakyan. Medyo lalayo ka pa ng konti pag iikot ka dun sa kabila. Dito makikita natin na sobrang dilim. Pag ako lang mag-isa, kaya nung headlight ko na stock. Pero pagka maraming kasalubong, lalo kung malalakas yung ilaw, wala na, nawawala na yung headlight ko. Hindi ko na makita yung lubak. So siguro magkakabit tayo ng MDL dito sa King 150 balang araw, para pandagdag niya ng liwanag. Kasi 4:30 AM na ngayon, hindi na siya ganun kadilim. Paano pa kaya yung biyahe na alauna ng ating gabi? Yun, sobrang dilim yun. Yan tayo sa may rotonda ng Norsagaray. Time check muna tayo. 5:03 na ngayon. 1 hour. Dito na tayo sa may Plaridel bypass. Dito natin ite-testing yung kanyang top speed, all stock yung sprocket tsaka gulong. Tingnan natin gaano kabilis ang full throttle. Nakita natin, kaya pala niya mag 100 kph. First trial pa lang yun kasi daming truck dito sa unahan. So nakita natin, first trial, pumalo siya ng 100. Medyo lang bitin lang talaga kasi puro truck na yun nasa harap. So okay na yun para sa akin. All stock to, malaki yung sprocket nito sa likod. Kasi akala ko yung low speed setup hindi kayang mag 100 kph. Pero napatunayan natin na kaya naman pala. Pag open mamaya sa Cabanatuan bypass, testing ulit tayo doon ng top speed. San Miguel, Bulacan.
So tayong check tayo. 5:51 AM. Nandito na tayo sa Nueva Ecija, Gapan City. Slow down tayo, may mga dadaan na VIP. Nakita natin 110 kph. Kaya ni King 150. So ihi muna tayo dito sa may Fuel Star Santa Rosa, Nueva Ecija. Daming magra-ride. So nakita natin naka 110 kph top speed. Kala ko nung una kanina sa may Plaridel bypass 100 kph okay na sa akin eh. So may ibubuga pa pala siya 110. Pero okay na ako dun, hindi ko nasusubukan. Kasi ito pala yung issue nung hindi naman siya major issue ito. Kasi pag uminit tong block, nakakawit kasi yan dito. Yan, nakaganyan siya. Tapos sobrang malapit siya dito. Kaya parang na siya, nalulusaw. Nakaganyan kasi yan. Ito, dyan. So nakakawit yan na ganyan, Yan. Kaganyan siya. Pero sobrang lapit kasi, kaya parang nalusaw siya. Kaya inalis ko dyan. Ginawa ko, pag nakataas yung kickstart, yung kick niya, nandito yan. Yan. So hindi na siya magagalaw dyan. Hindi yan babalik dito. Malayo na siya sa block, kaya hindi na mainitan. Ito nainitan, kaya nagganyan. Nalusaw siya ng konti. Buti nakita ko agad. So hindi naman siya major issue. Minor lang, buti na yan nakita ko. Agapan nyo na rin. 6:18 AM na. Nasa Santa Rosa, Nueva Ecija na tayo. 6:28 AM, Cabanatuan City. Cabanatuan bypass. Pero hindi na ako magta-top speed dito. Kasi nakakuha naman ako ng 110 kph eh. Wala nang kailangan patunayan pa si King 150. Okay, dito na tayo sa lagpas ng San Jose City. Sarap yung mga pansit kanin dito sa San Jose. Sarado yung kinakainan ko ng pansit kanin. Dito na lang ulit ako sa Marites Canteen. Magkano po sa sisig? 70, sir. Isa nga po. Time check tayo. Alas 8 na. Kain muna tayo. Ito yung sisig nila. Kasi dati natikman na namin yun dito papaitan. Tikman naman natin ito sisig. Kain muna tayo.
Time check tayo. 8:23 AM. Tignan natin kung matipid ba pagka long ride. Tsaka tinono ko ng maayos yung carb. Sa tingin ko matipid naman kasi hanggang ngayon yung kamay nung full tank pa rin, no? Fuel gauge. Pero malalaman natin yan mamaya. Nakakasabay kayo ng mga malalaking trailer. Nalalay lang sa pag-overtake kasi haba nyo to kaya baka mabinin yung kalsada nyo. Siguro doon nala ako sa magpapagas sa may Santa Fe na. Meron ko yung GTO yun, 777 all na ali nakaka 200 km sa tayo mula sa bahay. Ay, sa wakas! Eva Vizcaya na rin. Time check tayo. 9:17 AM. Dito na tayo sa Dalton Pass. So, alas 4 pasado ako umalis to. 5 hours na tayo nagmo-motor. Konting na lang. Konting pihit na lang. Isabela na tayo. So dito na tayo sa may sentro ng Santa Fe. Papagasolina na ako dito sa may GTO. Mahal pala dito sa GTO. Yung 91 boss. Pa? Yung 91 full tank. So, compute na tayo ng fuel consumption. Naka 4.433 liters tayo. So yung current odo natin is 792. 792 minus natin yung 577. 215 kilometers, divide natin sa 4.433. So lumalabas nakaka 48.5 kilometers per liter pagka pag long ride. Tsaka yung pihit nito sa carburetor 2.5 turns dun sa air screw. Yung tinono ko siya kasi nung dati nung all stock to nagte 35 kilometers lang per liter. So papultak na ako ulit sa Isabela na.
Thank you, sir. Ingat po. Okay. Sa Isabela na ulit tayo magpa-full tank. Bali yung 215 kilometers is 4 liters lang pala. 4.4 to be exact. Aritaw! Dito na tayo sa Aritaw. Bobo. Welcome, Bayombo. Uy, shit. May na-aksidente pala kaya traffic ko. Grabe. Nangyari dyan. Okay, traffic again. Kasi mga one way. So kanya-kanyang diskarte na dito ng mga driver. Ang ginagawa dito sa may ano. Malapit ito sa boundary ng ano eh, Isabela tsaka ng Vizcaya eh. So may ginagawa pala dito. Ay, salamat. Dito na rin tayo sa Isabela. So time check tayo. Saktong alas 12. Dito na tayo sa may ano, Isabela Day will be done. So alas 4 tayo malis. 5, 6, 7 8 hours mula Bulacan. Nandito na tayo sa ano, Isabela. Mga 1 hour na lang, nasa San Mateo na ako. 1 hour or 1 hour 30 minutes. Ay, pagod din. Nakaka 892 kilometers na tayo. Santiago City. Dito na lang ako sa may ano, Santiago bypass sa hanap ng mga kainan. So, nauhaw na ako, tsaka sobrang init. Grabe. Dito na tayo sa Sinamar Norte, San Mateo, Isabela. Magpapagas na ako dito para makompute na natin yung pangalawang fuel consumption test.
Sa wakas, nandito na tayo sa bayan ng San Mateo, Isabela. At exactly 1:01 PM. So 9 hours ang biyahe natin. Mula sa Muson, SJDM, Bulacan. 9 na oras. Gamit si King 150. Napapagas na ako dito sa Petron para makita natin yung second trial ng fuel consumption nito. Ay, extra lang. Ex-boss sa yun. 91 full tank. Sakto mo na 150. Okay. Sige, 155 na. Okay na. Okay. So nakita natin naka 2.94 liters magmula dun sa Santa Fe. Ang odo natin ngayon ay 935.9, so 936 na natin yan para sakto. 1:04 PM na. Hindi na ako nakahanap ng kainan eh. Dito na lang siguro, sa bahay na lang. So i-compute na muna natin to. Yung 936 na odo, i-minus natin yung 792. Yun yung nandun tayo sa Santa Fe. So 936 minus 792, naka 144 kilometers mula Santa Fe hanggang dito sa bayan ng San Mateo, Isabela. Tapos divide natin yung 144 sa 2.94 liters na nakonsumo mula Santa Fe hanggang dito. So pumapatak 48.9 kilometers per liter. Para sa akin sobrang tipid na yun. Itong tapos 150cc pa ito. Okay na siya.